Napagdaanan namin, nag-share siya sa akin ng experience niya about relationship and about love. Kasi during that time parang meron akong pinagdadaanan. So nagtanong din ako. Nagtanong din ako ng ilan. Kasi nag-iiba-iba yung role nyo. May dati, ito, lovers, tapos ngayon sa show nyo, mag-ate. Nagkakaroon ba kayo ng discussions about, humingi ka na ba, Kelvin, ng advice kay Beauty tungkol sa love life? Kasi si Beauty, very happy na sa kanyang married life. Hindi naman totally humingi, pero napagdaanan namin, nag-share siya sa akin ng experience niya about relationship and about love. Kasi during that time parang meron akong pinagdadaanan. So nagtanong din ako. Nagtanong din ako ng ilan. Eto kasi si Mr. alam na lahat eh. Sobra, oo. Kasi iba talaga yung samahan namin sa taping. So, ayun, nagtanong ako, nabahagian niya rin naman ako ng ilang experience niya, and then napapwede kong i-apply in real life, 'di ba? Hindi lang din sa trabaho namin. Anong best advice kay Beauty sa'yo? Yun lang, lagi niyong sinasabi sa akin na mag-enjoy ka lang. Ganyan kasi yung pagkatao niya. Kumbaga, hindi mo naman sinasabi na nag-enjoy lang siya, wala na siyang pakialam sa lahat. Mag-enjoy in terms of life. Kumbaga, kung ano man yung na-experience mo, enjoy mo lang. Doon nga nabuo yung, yung phrases ko na, WOTO eh. Kumbaga, binago ko yung YOLO. Kumbaga, we only die once, we live every day. Yun. So, I choose to live every day. Ganun. So, nakarelate ako dun sa sinabi niya, dun sa theory ko. Kaya nabuo ko siya. Yun yung ina-apply ko ngayon sa buhay ko. Yun. Yun. So, thank you. Yun. I still remember last year, palagi mo nga sinasabi na dumaan ka sa depression, no? So, how is it now? Okay naman po, mas nakakasunto ko yung sarili ko. Hindi natin masasabi. Kasi forever ko na siya kasama eh. Kumbaga nandiyan na siya, hindi na siya magagamot, hindi na siya mawawala. Ang ginagawa ko na lang talaga is tinatanggap ko kung ano man yung pinaparamdam sa akin ng sarili ko. Kung ano yung nararamdaman ko, tinatanggap ko, acknowledge ko. At pinag-aaralan kong i-develop para madala ko siya sa mas magandang bagay. Ikaw na ba ang nag-guide? Swabe nga yung love scene. Kailangan mo mag-guide si Kelvin sa scene na yun or... Hindi, ito siya na nag-guide sa akin. Oh, he's a big boy. Ikaw pala nakaano sa kanya. Nakauna. Pero si Beauty kasi inaral din si Kelvin. Inalam niya kung sinong girlfriend. And she has to look like yung girlfriend para para mataling kay girlfriend Kelvin. in real life. In real life. So sino daw? Ay, ayoko na. Naku, parang may ni-reveal ka na. Nawisan ako doon. Kaya describe mo si Kelvin as big boy. Pero nang una kung kayo nagkatrabaho, Baby boy ang tawag ko sa kanya. Like, hi baby boy. until now? Yeah, so baby boy pa rin. He's my baby boy. Kasi, it's nice to work with someone that is also open and, yung collaborative. It's a big help yun eh. And noong una, parang baby talaga siya eh. Sarap niyang alagaan. Promise. Mabait si Kelvin. Oh. Kelvin, ikaw, anong impression mo kay Beauty nung first time kayo nagkatrabaho? And how is it different now? Nung unang-una talaga kami nagkita, actually, sobrang intimidated ako. Kasi, Beauty Gonzalez, parang, hindi, sa totoo lang, hindi sa age or kung hindi kung ano yung mga napatunayan niya sa industriya. Kumbaga magaganda yung naging trabaho niya eh. So, sinearch ko siya, sinundan ko siya sa Instagram na hindi ko alam, ganun din pala yung ginawa niya sa akin. Nung una kami nagkita, Naiiyak ako kasi hindi ako marunong mag-search. Na-like ko yung picture. My God, nakikita pala nila pag nalalike yun. Pinawisan ako! So yun, parang sobrang na-intimidate ako. In-explore ko rin si Beauty hanggang sa unang pagkikita namin.
starstruck din ako na sandali. Sabi ko, okay, siya pala si Beauty talaga. Talagang bagay talaga yung pangalan niya sa kanya. So, hindi ko pa alam kung paano siya i-approach hanggang sa nagkasundo kami in terms of artworks. Ayan. Yun yung una namin na pagkasundoan. And then sa music, nagpapalitan kami ng playlist or kung anong mga songs na gusto niyong pakinggan. Ayan. Doon kami nagkaroon ng connection hanggang sa tuloy-tuloy nakapagkwentuhan, nagkakilala na. Ayun. So marami pala kayong something in common. Yes, oo. So ngayon, ang pagkakaiba noon sa ngayon, yung ngayon naman is mas komportable na kasi mas kilala na namin yung isa't isa at saka alam na namin kung paano i-handle yung mga pwede namin ma-encounter to each other. Hindi ba parang hindi na rin kayo parang nahihirapan o nalilito sa mga next na role na gagapin kung sakaling kayong dalawa uli ang magsama sa isang magandang project? Well, ako, gusto ko pa. I mean, I want to do more projects with him. Like, my idol, Marisol Soriano, yung movie niya na Soltera. Yes. I mean, I want to do that with him. More deeper and more challenging roles. And of course, mas masaya din pag happy house kami, bahay-bahayan, how do you figure out like a young couple, this and that, nabuntis ako, paano to, sinong gaalaga, I don't know. There's so many things to do. But yeah, I want to do more projects with them. And sana bigyan pa kami. Sana hello. Yeah, sana meron. Sabi ko na lahat. Hindi, sige, kwento ko na lang yung first weeks namin dun sa Walang Matigas nung una. Parang, nag-reminisce lang naman ako, na parang nung nakita ko siya, kasi first day ko nag-taping, parang, Ate mo naman siya. Oo, parang, hinahanap ko yung formula, paano mag-iiba yung tingin ko sa kanya. Tapos parang napatingin siya sa akin, hoy, Kelvin hindi tayo love team dito huwag mo tignan ng ganyan, sabi niya. Sabi ko, teka lang naman. Pinaprocess ko lang Sabi ko kasi, ang dami ko naalala nung nakita ko siya ulit sa set. Parang yun yung first time ulit namin magkita na magkasama sa set. Kaya parang ang dami ko rin naalala. And, ayun. Daming sumisita sa kanya. Yun, Hindi ganyan tingin mo. Naalala ko lang. Pero pag sa take naman, syempre binabago ko yung intention ng character ko para hindi maging ganun yung outcome ng eksena. So, sobrang ginagalang ko siya. Minsan nagbabasagan na lang kami na tinatawag ko talaga siya ng ate. Yun, ate. Pero, Yun na nga, baka sa susunod, love team uli kayo. okay lang naman. Okay lang Ate naman mo yun. siya. Hindi naman halata kumbaga, mas minsan nga, mas bata pa siyang tingnan sa akin Di ba? Oo, ganun siya kaganda. So, sinasabi niya, sinasabi ko nga sa kanya, parang vampira din siya. Hindi siya tumatanda. So, kahit saan, pwede siya Ganun. Prayers lang daw yan. Sa aligo. Alam niyo na start yan sa set kapag nag-prepare ako. Laging titingnan ko talaga si Beauty.